pagkamatay ni Josue, na itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na sinasabi, sino ang unang sasampa sa amin laban sa mga Kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ng Panginoon, ang Juda ang sasampa. Narito aking ibinigay ang lupain sa kaniyang kamay. At sumampa ang Juda, at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeo sa kanilang kamay. At ang Panginoon ay sumasa Juda, at kaniyang pinalayas ang mga taga lupaing maburo. At sumampa ang anghel ng Panginoon sa Bochim mula sa Gilgal, at kaniyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Egipto, at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa sa inyong mga magulang. At nangyari pagkasalita ng anghel ng Panginoon, ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, na inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak, at kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyaon na Bochim. At sila'y naghain doon sa Panginoon. Kayo'y pinaahon ko mula sa Egipto, at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa. At sinabi ko, kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At nagbangon ang Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay niyong mga lumoloob sa kanila. At ang Panginoon ay sumahukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom. Sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daig. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue, at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue, na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kaniyang ginawa sa Israel. At si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may 110 taon ang gulang, at kanilang inilibing siya sa hangganan ng kaniyang mana sa Timnath Heres. Kayo'y pinaahon ko mula sa Egipto, at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa. At sinabi ko, kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At nagbangon ang Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay niyaong mga lumoloob sa kanila.
sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daig. Ato'y may ibang lahing bumangon pagkamatay nila, na hindi nakilala ang Panginoon ni ang mga gawa Na kanyang ginawa sa Israel. at ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at naglingkod sa mga Baal, at kanilang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At may isang lalaki sa lupaing maburol ng Efraim, na ang pangalay Michas, at sinabi ng kaniyang ina, aking tunay na itinalaga ng aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon. At ang lalaking si Michas ay nagkaroon ng isang bahay ng mga Diyos, at siya'y gumawa ng isang epod at mga terap, at itinalaga ang isa ng kaniyang mga anak na maging kaniyang saserdote. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Bawat tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kaniyang sariling mga mata. At ang bayan ay naparoon sa Bethel at umupo roon, hanggang sa kinahapunan sa harap ng Diyos, at inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis na mainam. O Panginoon, na Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel? At nangyari ng kinabukasan na ang bayan ay bumangong maaga, at nagtayo roon ng dambana, at naghandog ng mga handog na susunugin, at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At nangagsisi ang mga anak ni Israel dahil sa Benjamin na kanilang kapatid, at sinabi, may isang angkan na nahiwalay sa Israel sa araw na ito. Ng mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Bawat tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kaniyang sariling mga mata. At ang bayan
Bakit nangyari ito sa Israel? At nagsugo ang buong kapisanan at nagsalita sa mga anak ni Benjamin. At inihayag ang kapayapaan sa kanila. At bumalik kang Benjamin ng panahong yaon. At kanilang sinabi, nararapat magkaroon ng manayaong nangakatakas sa Benjamin, upang ang isang lipi ay huwag mapawi sa Israel. At ginawang gayon ng mga anak ni Benjamin, at sila'y yumaon at nagbalik sa kanilang mana. At itinayo ang mga bayan at tinahanan nila. At yumaon ang mga anak ni Israel mula roon ng panahong yaon. Bawat lalaki ay sa kaniyang lipi at sa kaniyang angkan. At yumaon mula roon ang bawat lalaki na umuwi sa kaniyang mana. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagbangon ng tagapagligtas sa mga anak ni Israel, na siyang nagligtas sa kanila. Si Deborah nga na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. At siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, sa pagitan ng Rama at Beth-el. At sinampa siya ng mga anak ni Israel upang pahato. At kanyang ipinatawag si Barak at sinabi sa kanya, hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagutos na sinasabi, yumaon ka sa bundok ng Tabor, at aking ibibigay si Sisara sa iyong kamay. At sinabi ni Deborah kay Barak, tumindig ka, sapagkat ito ang araw na ibinigay ng Panginoon sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Dinggin ninyo, o ninyong mga hari, pakinggan ninyo, o ninyong mga prinsipe. Ako'y aawit sa Panginoon. Ako'y aawit
pagpupuri sa Panginoon, na Diyos ng Israel, Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir. Ang lupa'y nayanig, ang langit naman ay pumatak. Ang mga bundok ay humuho sa harap ng Panginoon, pati yaong Sinai sa harap ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Gumising ka, Deborah. Gumising ka, bumikas ka ng awit. Bumangon ka, Barak, ikaw na anak ni Abinoam. Nagsibaba nga ang nalabi sa mga mahal at ang bayan. Ang Panginoon ay bumaba dahil sa akin, laban sa mga makapangyarihan. Ang mga bituin ay nakipaglaban mula sa langit. Sa kanilang paglakad sila'y nakipaglaban. Dinggin ninyo, o ninyong mga hari, pakinggan din niyo, o ninyong mga prinsipe. Ako'y aawit sa Panginoon, ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon, na Diyos ng Israel, Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir. Ang lupa'y nayanig, ang langit naman ay pumatak. Ang mga bundok ay humuho sa harap ng Panginoon, pati yaong Sinai sa harap ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Sapagkat namatnubay ang mga tagapatnubay sa Israel, sapagkat ang bayan ay humandog na kusa. Purihin ninyo ang Panginoon. Gayon malipo lang lahat ng iyong mga kaaway, o Panginoon. Ngunit yaong mga umiibig sa Kanya ay maging parang araw, pagka lumalabas sa Kaniyang kalakasan. At ang lupain ay nagpahinga na 40 taon. Ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon, na Diyos ng Israel. Ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon, na Diyos ng Israel. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon, At umupo sa ilalim ng ensina na nasa Opra. At napakita ang anghel ng Panginoon kay Gedeon, at sinabi sa kaniya, ang Panginoo'y sumasa iyo,
Ikaw lalaking makapangyarihang may tapang. At tiningnan siya ng Panginoon At sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. hindi ba kita sinugo? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, walang pagsalang ako'y sa iyo. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot. Nang magkagayoy nagtayo roon si Gedeon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Salom. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, sa pamamagitan ng 300 lalaki ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madianita sa iyong kamay. At sila'y naghiyawan ang tabak ng Panginoon at ni Gedeon. Tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madian. At sinabi ni Gedeon sa Diyos, kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, narito, aking ilalagay ang isang balat na lana sa giikan. At nagkagayon, sapagkat siya'y bumangong maaga ng kinaumagahan at piniga ang hamog sa balat na isang tasang malaki ng tubig. At ginawang gayon ng Diyos upang malaman niya na ililigtas ng Panginoon ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, sa pamamagitan ng 300 lalaki ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madianita sa iyong kamay. At sila'y naghiyawan ang tabak ng Panginoon at ni Gedeon. Tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madian. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. At binahagi niya ang 300 lalaki ng 30 tong at nilagyan ng mga kamay nila ng mga pakakak at mga sulong. Ang tabak ng Panginoon at ni Gedeon.
Pagkamatay ni Abimelech ay bumangon si Tola upang magligtas sa Israel. At siya'y naghukom sa Israel na 23 taon. Pagkamatay niya'y bumangon si Jair na Galadita. At siya'y naghukom sa Israel. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, kami ay nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ang aming Diyos. Gawin mo sa amin ano mang iyong mabuti. Isinasamo namin sa iyo Na iligtas mo lamang kami sa araw na ito. at kanilang inihiwalay ang mga Diyos ng iba sa kanila at naglingkod sa Panginoon. At ang kaniyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa karalitaan ng Israel. Ang Panginoon, ang hukom ay maging hukom sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Ammon. Nang magkagayoy ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jefte, at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kaniyang kamay. Si Jefte nga na Galaadita ay lalaking makapangyarihang may tapang, at naparoon ang mga matanda sa Galaad upang sunduin Si Jefte, halika't ikaw ay maging aming pinuno, upang kami ay makalaban sa mga anak ni Ammon. At sinabi ni Jefte, kung ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo ba ninyo ako? At sinalita ni Jefte sa Mispa ang lahat ng kaniyang salita sa harap ng Panginoon. Ngayon nga'y inalisan ng ari ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang mga Amorheo sa harap ng bayang Israel. sino man ngang inalisan ng ari ng Panginoon Naming Diyos sa harap namin, ay aming ariin. ako nga'y hindi nagkasala laban sa iyo. Ang Panginoon, ang hukom ay maging hukom sa araw na ito. Ang kaniyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa karalitaan
nakita ang anghel ng Panginoon sa babae at nagsabi sa kanya, narito ngayon ikaw ay baog at hindi ka nagkakaanak, ngunit ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan, at kaniyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayoy nanalangin Si Manoah sa Panginoon, at sinabi niya, isinasamo ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin. At nang umilang lang sa langit ang alab mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay napailang lang sa alab ng dambana. At minasdan ni Manoah at ng kaniyang asawa, at sila'y nangapasubaso sa lupa. at tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, itinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko, sa iyong palakasin mo ako. na minsan na lamang, O Diyos. At nanganak ang babae ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang bata'y lumaki At pinagpala ng Panginoon. at isinaysay ni Samson ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso, At sinabi, walang pangahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Gayon may nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo, pagkatapos na siya'y mahitan. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, itinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako, at idinadalangin ko, sa iyong palakasin mo ako. na minsan na lamang, O Diyos. At nanganak ang babae ng isang lalaki, At tinawag ang kanyang pangalan na Samson. at ang bata'y lumaki at pinagpala ng Panginoon.
At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay. At isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa'y sa kanyang kaliwa. At iniubos niya ang kanyang buong lakas. Nang maggagayoy lumusong ang kanyang mga kapatid at iniyahon siya. At inilibing siya sa libingan ni Manoah na kanyang ama, at siya'y naghukom sa Israel na 2